Para kay Joshua Beltran ay mukhang hindi na talaga magbabago pa ang takbo ng kanyang buhay. Vendor ng isda ang trabaho ng binata, wala na siyang ibang mahanap na trabaho dahil kung hindi pa sana pumanaw ang kanyang mga magulang, ay marahil hanggang ngayon ay kasama pa ito ang mga magulang at napag-aral pa siya sa kolehiyo. Ngunit mukhang hindi siya pinalad sa buhay. Ganun pa man ay nagpasalamat pa rin ito dahil hinubog siya ng mga magulang sa maganda at legal na paraan. Makatakas pa kaya sa ganitong buhay itong si Joshua? Ano kaya mga paraan para umangat sa buhay? Kaya mga kaibigan, tunghayan natin ang kwento sa buhay na itago na lamang natin sa pangalang Joshua. Araw-araw ay nabangan ni Joshua ang pagdating ng mga mangingisda mula sa laot. Kumukuha kasi ito ng isang banyerang isda araw-araw. Kahit ganun pa man ay sumasapat naman ito ang kita ni Joshua at nakakaipon kahit paunti-unti lamang. Ngunit isa ngayon sa kanyang pinagsumikapan ay mabili ang phone na regalo nito sa kanyang nobiyang si Charlene. Wala siyang pakialam kung mahal man ito, ang mahalaga ay maibigay niya sa kanyang nobya ang magiging regalo nito. Ilang buwan itong pinaipunan ni Joshua para lang matupad nito ang hiling ng kanyang nobya. Kaya naman sa wakas dumating na rin ang tamang panahon. Kaya naman tinawagan niya itong si Charlene para makipagkita sa kanya sa isang coffee shop para sorpresahin ang dalaga. Naglakad noon itong si Joshua patungo sa coffee shop. Kailangan niyang maunahan itong si Charlene dahil paniguradong magagalit ito kung siya ang mauna sa kanya doon. Sa kanyang paglalakad ay habang bitbit nito ang phone ay napansin naman itong si Joshua ang isang babae na may kausap din sa phone at tatawid sana ito patungo sa malaking gusali. Ngunit hindi siya tumitingin sa nidadaanan na may parating na palang sasakyan. Mabuti na lang at agad lumapit itong si Joshua at hinawakan sa kamay ang babae dahilan para hindi siya tuluyang mabunggo ng sasakyan. Miss, mag-ingat ka naman sa sunod. Islang buhay mo. Nako, mister. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Ito, bilang ganti ko sa iyo, bibigyan kita ng 30,000 dahil sa pagsagip mo sa akin. Nako miss, wag na. Ipunin mo na lamang yung pera mo dahil mahirap ang buhay ngayon. Magamit mo pa yan sa mahalagang mga bagay. Tara, sumabay na tayo. At tatawid din ako pupunta sa coffee shop. Mister, talaga bang hindi mo ito tatanggapin? Wag na, itago mo na lamang yan para sa sarili mo. Matapos nilang makatawid ay naglakad naman itong si Joshua patungong coffee shop. Samantalang sinalubong naman ang isa pang babae mula sa malaking gusali ang babaeng muntik ng mabunggo kanina. Miss Danica, mabuti naman po at nandito na kayo. Hinahanap na kayo ng daddy niyo sa loob. Kumusta naman siya, Secretary Kim? Alam mo, Miss Danica, narinig kong nag-uusap ang daddy mo at mami mo na kailangan mo na daw makahanap ng lalaking pakasalan sa mas madaling panahon. Teka lang, Secretary Kim, kilala mo ba ang lalaking patungo ngayon sa may coffee shop? Gusto ko siyang kausapin para pag-usapan namin ang kasal. Yun ba, Miss Danica? Sa pagkakaalam ko, malapit lang siya dito Nagtatrabaho siya bilang isang fish vendor. Wala na siyang mga magulang. Lagi ang nagpupunta sa coffee shop sa tuwing nakipagkita sa kanyang girlfriend. Ang ibig sabihin, meron ng ibang nagmamay-ari sa kanya. Oo, Miss Danica, pero sa palagay ko, pinaglaruan lamang siya ng babae at pinapahirapan. Ay naku, how sad naman. Tingnan niyo, Miss Danica, mukhang dumating na rin yung kanyang girlfriend na si Charlene. Hoy Kim, pati ba naman ang relasyon ng ibang tao? Alam mo, Miss Danica, paano hindi ko malalaman sa tuwing nagpupunta ako sa coffee shop, silang dalawang magkasintahan ang halos laman ng chismis. Charlene, mabuti naman na nandito ka na. Meron akong sorpresa para sa'yo. Panigurado akong matutuwa ka dito. Joshua, meron akong sasabihin sa inyo. Ikaw na ang maunang magsalita. Charlene, heto na. Nabili ko na gusto mong phone. Tingnan mo, bagong-bago pa. Iyan ba ang dahilan kung bakit mo ako pinapapunta dito? Hindi mo ba naisip na matagal na ang phone model na yan?
Panigurado akong outdated na naman yan eh. Pero Charlene, kahapon ko na ito nabili. Ay nako Joshua, ayaw ko na ng phone na yan. Kung tapos ka na magsalita, ako naman. Simula sa araw na to, break na tayo. Wala naman talaga akong mapapala sa'yo eh. Asya nga pala, meron akong bagong boyfriend. Mapera, mayaman, lahat ng gusto ko ay nabibigay nito. Ganun lang kadali para sa'yo Charlene na makipaghiwalay sa akin? Halos magdalawang taon ang relasyon natin. Kaya nga, sa halos 2 taon nating relasyon parang wala naman nangyari. Teka lang, kung hindi ka magpapakasal ni Joshua, Charlene, ako, papakasalan kita Joshua. Kahit ngayon na mismo. Teka lang, at sino naman kayong dalawa ha? Tumahimik ka Charlene. Alam namin na niloko mo lang talaga si Joshua eh. Ito nga pala ang boss ko, si Miss Danica Yap, ang nag-iisang tagapagmana ng Yap Corporation. Mr. Joshua Beltran, kung sa akin ka magpapakasal kahit ngayon mismo, pwede, para makuha na natin ang marriage contract. Naku miss, kung niloko man ako ni Charlene, pati ba naman ikaw na tinulungan ko kanina? Lulukoy mo rin ako? Mr. Joshua Beltran, hindi ako nagbibiro sa'yo. Kung papayag ka, tara. Pupunta na tayo sa City Hall para totoong legal ang kasal natin. Pero kailangan pa namin mag-break up ni Charlene. Joshua, sige, sumama ka na sa kanila. Dahil katulad ng sinasabi ko sa'yo kanina, break na tayo at ayaw na kitang makita pang muli. Sige Charlene, tinatanggap ko ang pagkipaghiwalay mo sa akin. Okay, so ngayon, mismo pupunta na tayo sa City Hall para sa ating kasal. Secretary Kim, ipaghanda mo kami ni Mr. Joshua Beltran ng isang venue bilang pag-celebrate naming dalawa. Sige Miss Danica, tatawag na lang ako kung saan at dumiretso na rin kayo pagkatapos. Sumakay na itong si Joshua sa sasakyan ni Danica sa unang pagkakataon. Ano ba talaga ang plano mo miss? Bakit sa dami-daming tao ako bang napili mo? Alam mo kasi Joshua, ikaw ang taong hinahanap ko at bihira lang ang ganong tao. Pagkarating nila sa City Hall, agad na silang nagpasa ng mga papeles at ilang minuto lamang ang nakalipas ay totoo at ganap na silang mag-asawa. So, Mr. Joshua, mula sa araw na ito, tawagin mo akong honey. At pwede ka nang matulog kasama ko sa condo. Ano ba talaga ang plano mo sa akin? Bukas na natin yan pag-usapan Joshua. Sa ngayon, mag-enjoy muna tayo. Naghanda na si Secretary Kim ng venue para sa ating kasal. Pagkarating nila sa lugar ay walang ibang tao kundi sila lamang ang nasa loob ng malaking venue. Inisip niya na Joshua marahil hindi mabigat para sa mga mayamang tao ang gumastos ng ganito kalaking halaga. Pero gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit bigla-bigla ang kanilang pagwakasal. Matapos nilang kumain ay dumiretso na rin sila sa kondo ni Danica. For the meantime Joshua, dumito ka muna sa kabilang kwarto. Pero kung handa ka na, nakabukas lang ang kwarto ko. Joshua, bukas, ipapakilala kita sa mga parents ko. Ha? Ang ibig sabihin ba nito ay hindi pala ako nakilala sa mga parents mo bilang asawa mo? Kaya nga bukas, ipapakilala kita, lalo na kay Daddy Louie. Kaya ngayon pa lang, magpahinga ka na. Pwede ka nang matulog sa kwarto ko o dyan sa kabilang kwarto. Tila napapahiwatig itong si Danica kay Joshua. Ngunit hindi pwedeng abusuhin ang kabutihan ng babae. Sa halip ay natulog na lamang ito sa kabilang kwarto. Kinabukasan matapos nilang kumain at nagtungo na nga sila sa tirahan ng mga magulang ni Danica. Daddy, Mami, nandito na kami. Aba, Danica, at sino naman yung kasama mo ngayon? Daddy, ito si Joshua, ang asawa ko. Nasaan nga pala si Mami? Ayun, sa may kwarto. Balita ko nga darating ngayon dito si Mr. Facundo para makipagkita sa iyo, Danica. Para saan pa, Daddy? Wala na magagawa pa si Mami dahil kasal na kami ni Joshua. Maya-maya pa habang nag-uusap sila ay bigla namang pagdating ng mami nitong si Danica at kasabay nito si Mr. Facundo. Anong asawa ang pinagsasabi mo, Danica? Hindi ako papayag. Ano bang trabaho ng lalaking iyan? At ngayon,
Ipagpalit mo si Facundo na isang businessman? Mami, kahit anong tutol niyo sa aming dalawa, wala na kayong magagawa dahil kasal na kami. Mr. Facundo, ang mas mabuti mong gawin, humanap ka na lang ng ibang babae dahil kasal na ako. Miss Sandra, ano to? Akala ko ba kaming dalawa lamang na magkatuluyan itong si Danica? Hindi ba nangako ka sa akin? Mr. Facundo, hayaan mo. Gagawa ako ng paraan para matuloy ang inyong kasal. Sige na Dad, Mom. Aalis na kami ng asawa ko. Danica, kung si Joshua talaga ang lalaking gusto mo, alam mo na, kailangan ko ng lalaking apo para maging tagapagmana sa lahat. Yes, Dad. Huwag kang mag-alala. Sisikapin namin ni Joshua na makabuo agad kami para sa kagustuhan ninyo. Umalis na ang mag-asawa patungo sa kanilang kondo at laging sumasagi sa isipan nitong si Danica na dapat mayroong mangyari sa kanilang dalawa ni Joshua. Siya nga palahan. Bukas, pwede ka na pumasok sa kumpanya bilang general manager. Nakausap ko na rin si Secretary Kim. Alam na niya ang gagawin mo. Pagkarating sa kondo ay dumiretso na itong si Joshua sa kanyang kwarto, samantalang ganun din naman itong si Danica. Kailangang paghandaan ni Joshua ang bagong posisyon na binigay sa kanya ng kanyang asawa bagamat wala pa siyang idea kung paano pamahalaan ang kumpanya dahil buong buhay nito ay nakatuon lamang sa pagbebenta ng mga isda. Isang oras ang nagdaan ay nakatulog na nga itong si Joshua. Nagulat na lamang ito nang may biglang kumatok sa kanyang pinto dahil para magising ito. Agad siyang tumayo at binuksan ito. Honey, ano nangyari sa'yo? Joshua, pwede bang dito muna ako matulog sa kwarto mo? Mukhang sira yata ang aircon eh. Masyadong malamig. Ipapayos ko to bukas. Sige, walang problema. Agad namang pumasok itong si Danica sa kwarto ni Joshua at agad na rin itong natulog. Sa gabing iyon ay mas lalo tuloy hindi makatulog itong si Joshua dahil nasa kanyang harapan ngayon ang isang magandang babae na nagpakasal sa kanya. Lumipas na mga oras ay tuluyan ng nakatulog ang dalawa. Ngunit biglang yumakap itong si Danica sa lalaki ng mahigpit. Kaya naman hindi nakapalag ang lalaki. Ito ang naging dahilan para mas mag-init ang katawan ni Joshua sa gabing iyon. At sa gabing iyon naman ay nagsimula ang nag-alab nilang damdamin. Kinabukasan na unang nagising itong si Danica. Alam ng babae na may nangyari sa kanilang dalawa kagabi. Pero ito rin naman ang kanyang plano para matupad nito. Ang gusto ng kanyang daddy na magkaroon sila ng apo bilang tagasunod sa kanilang yaman. Pagkabangon ng babae ay nagtungo na ito sa shower room para maligo at pagkatapos ay nagluto ito ng almusal para sa kanilang dalawa. Honey, Joshua, gumising ka na. Kumain na tayo. Remember, ngayon ang unang araw mo sa company. Alam ni Joshua na meron nangyari sa kanilang dalawa kagabi. Nahalata ng lalaki ang tono ng boses ni Danica na parang wala lang sa kanya ang naganap kagabi. Kaya naman dahan-dahan din itong bumangon na parang walang nangyari. Naku honey, nag-abala ka pa, dapat ako nang nagluto para sa'yo. Okay lang yun, honey. Anytime, pwede ka rin naman magluto para sa ating dalawa. Para naman matikman ko rin ang luto mo. Matapos nila sa lahat ay naghanda na sila patungo sa kumpanya. Habang naghihintay naman sa kanila itong si Secretary Kim. So, honey, mamaya magkita na lang tayo dahil may meeting kami ng Board of Directors. Dumiretso ka na sa office mo sa room 502. At kung nahirapan ka, tawagin mo lang si Secretary Kim. Nagtungo na nga itong si Joshua sa room 502. Sobrang laki din pala ng opisinang iyon at maraming mga empleyado. Pagpasok sa entrance ng office ay hinarang ito ng isang babae. Excuse me, sino po kayo? Paano ka nakapasok sa exclusive na office? Nasa ibaba lang po ang maintenance department. Miss, ako nga pala si Joshua Beltran, ang bagong manager dito. Hoy kuya, huwag ka namang magbibiro ng ganyan. Baka matawa lang ako. Isa kang manager? Paano? Hindi nga halata sa suot mo ha. Ang bagay sa'yo, janitor sa buong gusali. Guys, tingnan nyo. Siya daw ang general manager.
Maniniwala ba kayo sa kanya? Nako, Miss Lorraine. Ang mas mabuti pa nito, paalisin nyo dito ang sa office na yan, ang lalaking yan. Nakabala lang yan sa ating trabaho. Oh, nandito na pala si Secretary Kim eh. Kailangan natin itong ipagtapat sa kanya na yung mga pinasasabi ng lalaking yan. Secretary Kim, mabuti naman po at nandito na kayo. Alam niyo bang ang lakas ng loob ng lalaking ito para magpakilalang general manager? Bakit? Hindi ba kayo naniwala sa kanya? Oo, totoo. Siya ang bagong manager ng department na ito. Pero, Secretary Kim, mas buti pa siguro na ako na lang ang maging general manager kaysa sa kanya. Mukhang wala pa siyang alam pagdating sa pamamalakad ah. Pwede ba, Lorraine? Huwag ka nang kumontra. Hindi mo alam kung sino yung kaharap mo. Siya lang naman ang asawa ni CEO Danica at kapag nalaman niyang nilalait niyo ang asawa niya, hindi ko alam kung kailan kayo magtatagal sa kumpanyang ito. Hindi na lamang napagsalita itong si Lorraine. Natakot siyang baka tanggalin siya ng bagong manager sa kanyang department. Sorry talaga, manager. Sana mapatawad niyo ako. Alam mo, Miss Lorraine, wala namang problema sa akin eh. Pero kung tungkol ito sa ugali ng isang tao, hindi ka magandang makasama sa kumpanya. Kaya mula sa araw na to, pwede bang maging pake ka na? Secretary Kim, gumawa ka naman ng paraan oh. Ayaw ko mawala ng trabaho. Lorraine, kahit sekretary ako, pero wala akong karapatan para pigilan ang desisyon ng manager. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Mr. Joshua, ano mang kailangan mo basta tungkol sa trabaho, narito lang ako para sa inyo. Maraming salamat, Secretary Kim. Pasensya ka na kung tinanggal ko si Lorraine ha. Hindi siya magandang halimbawa sa kumpanya eh. Okay lang yun, Mr. Joshua. I understand. Samantalang palabas na noon itong si Lorraine sa kumpanya, dala-dala nito ang kanyang mga gamit nang nasa lubong nito itong si Mrs. Sandra Yap. Hindi ba ikaw si Lorraine? Isa sa staff ng kumpanya? Opo, ma'am. Anong ginawa mo? Bakit mo hinahakot ang mga gamit mo? Ma'am, tinanggal kasi ako ng bagong manager na si Mr. Joshua kahit wala naman akong ginagawang masama. Ano? So ang lalaking yun pala ang manager? Hindi ako papayag, Lorraine. Isa lamang siyang hampas lupa. At ngayon, ang lakas ng loob niya para magpalaya sa'yo? Sumama ka sa akin. Bumalik ka sa pwesto mo. Siya ang dapat paalisin dahil pinulot lamang siya ng anak ko. Pagpasok sa loob ng office ay hinanap niya agad itong si Joshua at bigla niyang sinampal sa mukha. Walang hiya ka? Kakapasok mo lang sa kumpanya tapos ikaw pa itong may lakas loob para mangtanggal ng empleyado ko? Secretary Kim, ikaw naman. Matagal ka na dito sa kumpanya, hindi ba? Wala ka man lang ginawa para hadlangin ang lalaking iyan? Mrs. Sandra, si Lorraine naman kasi ang may pasimuno ng lahat at walang galang kay Joshua. Ikaw lalaki, kung ayaw mo mapahiya dito sa kumpanya ko, mas mabuti pang ikaw na lang umalis. Maya-maya pa ay dumating na rin itong si Danica matapos ng kanilang board meeting. Ma'am, anong ginagawa mo sa asawa ko? Alam mo ba, Danica, kung anong ginagawa ng asawa mo? Nagtanggal lang naman siya ng tauhan na walang paalam sa management. Ma'am, hindi naman siguro siya magtatanggal kung wala siyang ginawang masama. Danica, may ginawa man siya o wala siyang karapatan para magtanggal dahil sampid lang siya dito. Ma'am, makinig ka. Ginawa ko siyang manager. Lahat ng desisyon na makakabuti sa kumpanya ay pwede niyang gawin. Ma'am, sorry pero ikaw ang walang karapatan dito dahil sa akin pinasa ni Daddy ang responsibilidad. Kahit na, Danica, ina mo pa rin ako at may karapatan din ako sa kumpanyang ito. Ma'am, pwede ba umalis na kayo kung hindi naman kayo nakakatulong? Sige, pagbigyan ko yang si Lorraine pero kung sa susunod at meron na naman siyang ginawang hindi maganda, sorry na lang siya. Sige, aalis na ako. Pero ito lang sasabihin ko sa iyo, Danica. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin si Mr. Facundo sa iyo. Kailan mo ba ma-realize na hindi kayo bagay sa lalaking iyan? Tuloy na ngang umalis itong si Sandra.
Honey, paano kung totoo ang sinabi ni mami mo na hindi ko kayang pangalagaan ang posisyon ko? Han, binigay ko sa'yo ang pwesto na yan kasi may tiwala ako sa'yo. Kaya ang mabuti mong gawin ay pag-aralan mo ng mabuti ang lahat. At tutulungan naman kita. Maghapong tinuruan ni Danica ang kanyang asawa at hindi naman nasayang ang kanyang panahon dito. Sabi ko naman sa'yo, Han eh. Madali lang naman, hindi ba? At kapag wala ako, nariyan naman si Secretary Kim para tumulong sa'yo. So, tara na, bukas na ulit. Matapos nilang magtrabaho maghapon ay nakauwi na rin sila sa kanilang kondo. Matapos nilang kumain ay natulog na rin sila ngunit sa magkahiwalay na kwarto. Habang kasagsagan ng pagtulog nitong si Joshua ay may biglang tumawag sa kanya. Hello? Sino to? Joshua, ako to. Yung landlady sa apartment mo. 3 buwan ka nang hindi nakakabayad. Nako, Miss Chinchin. Pasensya ka na. Sobrang busy ko talaga ngayong mga buwan na to eh. Hayaan mo, bukas magbabayad na ako. Siguraduhin mo lang, Joshua, ha? Marami nang naghahanap sa apartment na matirhan. At kapag hindi ka magbabayad ngayong linggo, naku, mapipilitan akong iligpit ang mga gamit mo. Sige, Miss Chinchin. Bukas mismo, pupunta ako sa apartment ko. Sige, Joshua. Maghihintay ako sa'yo. Kinabukasan sabay bumangon itong sina Danica at Joshua. Good morning, Han. Oh, Joshua. Ang aga mo namang gumising. Oo, Han. Okay lang bang dadaan mo na ako sa dati kong apartment para magbayad ng baka-utang ko doon sa upa bago ako dumiretso sa opisina? Sige Han, walang problema. Gamitin mo na lang itong sasakyan ko para mabilis ka makabalik. Matapos nilang mag-almusal ay agad na ring umalis itong si Joshua at nagtungo sa dating apartment sakay sa sasakyang pinahiram ni Danica sa kanya. Pagkarating sa harapan ng apartment ay nakita niya ang landlady na nasa loob ng apartment at naghintay sa kanya. Samantalang nagulat naman ang babae nang may biglang humintong sasakyan sa kanyang harapan. Aba, Joshua! Ikaw yan? Paano nangyari na isang fish vendor nagkaroon ng sasakyan? Nako, Miss Chinchin. Naparito ako para bayaran ang pagkautang ko. Alam mo, Joshua, pwede namang kahit hindi mo nabayaran, makipag-date ka lang sa akin. Alam mo namang dati pa, meron akong gusto sa'yo pero lagi mo na lang akong tinatakasan. Biglang hinawakan ni Chinchin ang kamay nitong si Joshua at sabay yakap sa lalaki. Kahit isang beses lang, Joshua. Pagbigyan mo naman ako. Teka lang, Miss Chinchin. Mukhang malayo na to sa sadya ko dito sa iyo ha. Babayaran kita sa utang ko at kukunin ko na rin yung mga gamit ko dito. Isa pa, hindi mangyari yun ang gusto mo dahil may asawa na ako. Kaya nga ako may sasakyan dahil sa kanya. Kaya rin kita nabayaran sa utang ko dahil siya ang nabigay ng pera sa akin na pambayad. Ngunit sa oras na iyon ay isang malaking kaguluhan ang maganap dahil habang nakayakap sa kanya itong si Chinchin, meron namang nakatagong tao at kinukunan sila ng larawan habang nagyakapan. Hello madam, meron tayong ebidensya. Panigurado akong hiwalayan anak mo ang lalaking iyan kapag nakita niya ang larawan. Sige, Fredo. Magandang balita yan. Ngayon mismo sa kumpanya. Pupuntahan ko at para mapahaya ang lalaking yan sa lahat. Copy madam. Pupunta na ako sa kumpanya at ibigay ko sa iyo ang larawang ito. Sige na, Miss Chinchin. Kailangan ko nang umalis at huwag ka nang tumawag sa akin ha. Matapos nilang mag-usap agad na rin itong umalis, itong si Joshua. Hello, ma'am. Bakit ka napatawag? Masyado pang maaga. Danica, meron akong sorpresa sa iyo at sinisigurado kong hindi mo ito matatanggap. Lalo na at tungkol sa asawa mo. Ma'am, ano na naman ito? Bakit mo ba kasi pinilit na sirain ang relasyon naming mag-asawa? Hindi ako sumira kundi yung asawa mo mismo. Patungo na ako sa office mo at makikita mo ang kalukuhang ginawa ng asawa mo. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay naunang nakarating itong si Sandra. Binigay naman ng lalaki ang mga larawang nakuha nito. Ma'am, seryoso ka talaga? Tingnan mo, Danica, para maniwala ka.
Hindi ito gawa-gawa ko lang. Anong ibig sabihin nito, ma'am? Well, kuha lang naman yan kaninang umaga. Habang may kayakap na ibang babae ang asawa mo. Ganyan ba talaga ang lalaking gusto mo, Danica? Ilang saglit lamang ay dumating na rin itong si Joshua. Oh, nandito ka na pala. Magaling mong asawa. Tanungin mo siya kung hindi ba totoo ang nakita mo. Joshua, hindi ba nagpaalam ka lang sa akin na bayaran mo lang ang utang mo sa dating apartment? Pero ano ang mga larawang ito? May kayakap kang babae. May kayakap? Wala. Kung yung babae sa may apartment, siya si Chinchin, ang landlady namin doon. Yumakap siya sa akin dahil gusto niyang makipag-date sa akin at mawala daw yung utang ko sa apartment. Pero sinabi ko sa kanya na may asawa na ako. Kaya matapos noon, umalis na rin ako. Wala kaming relasyon ng babaeng yun. Nako, Danica, kung maniniwala ka sa kanyang paliwanag, uto-uto ka talaga. Naroon na nga mga larawan sa harapan mo. Ano pang ebidensya ang gusto mo? Ma'am, paano mo naman nalaman na nagtungo si Joshua sa dati nitong apartment? Marahil pinasundan mo siya at naghanap ka ng paraan para masera ang relasyon naming dalawa. Naniwala ako kay Joshua, ma'am. Kaya pwede ba itigil mo na ito? Kailan mo pa matanggap na mag-asawa na kaming dalawa? Maya-maya pa sa kanilang pag-uusap ay bigla na lamang nahilo itong si Danica, kaya naman agad itong dinala ni Joshua sa klinik. Han, ano nangyari? Hindi ko alam, Joshua. Ngayon lang to nangyari sa akin. Minsan nga naduduwal din ako. Naku, Miss Danica, congrats dahil 2 weeks pregnant na po kayo. Ha? Talaga? Ang ibig sabihin nito, Han, magkakabibi na tayo. Wow, sa wakas. Hindi ba ito ang gusto ng daddy mo? Oo, Joshua. Salamat naman kung gano'n. Kaya mula sa araw na to, huwag ka na masyadong magpakapagod pa. Oo, Joshua. Kailan ko itong ibalita kay daddy at mommy. Baka dahil sa baby natin, matatanggap ka ni mommy. Sana lang, honey. Hello, Dad. Mom, gusto namin kayong makausap na dalawa. Danica, tungkol saan naman? Sa asawa mong wala akong pakialam. Ma'am, hindi ito tungkol kay Joshua. Tungkol ito sa magiging anak namin. Sa magiging apo ninyo. Nako, Iha. Huwag mong sabihin na meron na. Oo, Dad. Sa wakas, dumating na rin ang hinihintay natin. Ma'am, pakiusap. Sana naman po, matanggap na ninyo si Joshua. Oo, Sandra. Tanggapin mo na si Joshua para naman magiging masaya na tayo ang pamilya. Ay, naku. Kung hindi lang talaga dahil sa bibi niyo, hindi ko siya matatanggap. Pero, sige, pilitin kong matanggap siya. Naku, Ma'am. Sobrang saya po namin kung ganun. Dad, Ma'am, maraming salamat sa inyong suporta. Iha, tayo-tayo lang naman din ang tutulungan dito eh. Lalo na ngayon na magkakapamilya na kayo. Kung saan kayo masaya, nandun ang suporta ko sa inyo. Mula noon, wala nang nagawa pa itong si Sandra. Dahan-dahan na lamang niyang tinanggap ang katotohanan sa kanilang pamilya. Hanggang tuluyan ng nanganak nga itong si Danica ng isang batang lalaki at ito naman ang kinatuwa ng kanyang daddy. Nagsumikap ang mag-asawa na mapaunlad ang kumpanya, lalo na ngayon na isang batang lalaki ang kanilang tagapagmana. Hanggang dito lamang muna, kaibigan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating munting channel. Sa sulok ng mundo ay lagi po tayo mag-iingat. Maraming salamat at paalam.